Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Ligawasan sa probinsya ng Cotabato. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Ligawasan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Daligon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-88 kabanata, ang talata po ay 13. Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga ako'y tumatawa sa iyong harapan. Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyo harapan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyo harapan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa bawat pagkakataon na iyong ipinagkakaloob na kami makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa pagkakataong ito, aming idinudulog sa iyo na kami linisin, baguhin, patawarin sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Ligawas sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Ligawasan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Ligawasan. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya. Tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-49 na kabanata. Ang talata po ay 22 hanggang 26. Si Jose na may baging na mabunga sa tabi ng bukal, nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga mangangaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot sibak. Subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisik ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo, ang makapangyarihang Diyos, magbabasbas sa iyo. Magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay, pagpapalain dit kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din, maalamat na bundok
ay pagpapalain, pati mga burol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Hoseng na walay sa mga kapatid. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating matatagpuan ang pagpapala na inusal ng Nunong Jacob sa kanyang anak na si Jose, na sa kanyang pangungusap ay baging na mabunga sa tabi ng bukal. Doon siya nakatanim. Alam niyo po, napaka-importante na ang isang halaman ay nadidiligan. Pero kapag ang isang halaman ay nakatanim sa tabi ng bukal, aba, ano pa po ang magiging problema? Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa na walang ibang bukal sa buhay na ito kung hindi ang bukal ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bukal ng ating Diyos na siyang tumutugon sa lahat nating pangangailangan. Napakahalaga po na ating maunawa na ang bukal ay tumutukoy sa salita ng Diyos, na kung patuloy tayong mamumuhay sa tabi nito, kung hahayaan natin ang salita ng Diyos, ang siyang dumaloy sa ating araw-araw na pamumuhay, hindi tayo mangangailangan. Bagkus tayo po ay mamumunga ng higit sa ating inaasahan. Alam niyo po, napakahalaga ng kaunawaan na ating makakamit at tataglayin galing sa katotohanan ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga mangangaso ang nagpapahirap, hinahabol siya ng palasot sibat. Ano ba ang ibig sabihin ng mga mangangaso? Ang mga mangangaso po, sila po yung mga naghahanap ng ikabubuhay nila. Kaya, ginagawa nila yung kanilang ginagawa kasi meron silang pangangailangan. So, dapat natin itong maunawa. Kung merong gumagawa sa atin ng hindi maganda, baka yun lang talaga yung kanilang disiplina. Nakasanayan na nila yon. Aba, palipasin na natin kung gano'n. Huwag nating hayaan na ito'y maging mabigat sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Imbis na tayo'y nanggigigil at nanggagalaiti, aba, pabayaan na natin sila. Total, yun ang kanilang kinabubuhay. Alam niyo po, ang katotohanan ito kapag ating tinanggap at ginanap, naku, mamumuhay po tayo ng napakapayapa sa sanlibutan ito kasi hindi na problema sa iyo kung may mga tao na nagte-take advantage o gumagawa, nagkukwento, nagchichismis ng hindi maganda. Kasi naman, dahil doon sa mga chismis na yun, pangit yung nagiging itsura ko sa iba. Mahalaga pa ba sa iyo na maayos yung itsura mo? Mga kabatak niya yun. Di ba po? Sino ba ang maniniwala sa chismis? Yung mga chismoso din. Yung mga chismosa rin. Gusto nyo ba na papaniwalain sila sa tama at mabuting bagay? Hindi po yun mangyayari. Kasi yun na po yung kanilang ikinabubuhay. No? Pero ang sabi ng salita ng Diyos, yun daw mga nananatili
sa tabi ng batis, sa tabi ng tubig, naku, para daw silang mga busog na mananatiling malakas at ang mga bisig palalakasin sapagkat ang Diyos ni Jacob, ang pastol ng Israel ay matibay na muog. Alam niyo po isang katotohanan, kapag tayo'y nagpatianod, kapag tayo'y nanatili sa salita ng Diyos, ating mauunawa na, ay oo nga no, ang Lord ang gumagabay sa akin. Magkakaroon ka po ng kapanatagan. Magkakaroon ka po ng kasiguraduhan. Hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba kasi siguradong ang Diyos ang iyong kasama. Ang sabi dito, matibay na muog. Alam niyo po, ang sa kasalukuyan, lalo na po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gas at ng later on ng mga pangangailangan natin, aba, kailangan natin ng matibay na muog na masasandiga kasi mangangawala na yung mga pangangailangan natin, no? Saan tayo kukuha? Alam niyo po, natutuwa ako do'n sa isang kapatid natin na lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, tataas na naman po ang ano, LPG, sabi niya. Eh, kahit pa mag-isang milyon ang isang LPG, hindi po ako matatakot. Kasi ang Panginoon ang magkakaloob ng lahat kong pangangailangan. Alam niyo po, ang dapat nating gawin diyan sa mga mapagsamantala na nagninegosyo, di ko po matawag na negosyante, no? Pero yang mga mapagsamantala na yan, dapat nating ipakita sa kanila, hindi magmahal kayo. Eh may pwede naman kaming gamitin liban dyan sa mga ino-offer nyo, hindi po ba? No? So ang sinasabi natin dito, may pangangailangan na ating maunawa na tayo po ay manghahawakan, hindi sa pangangailangan, hindi sa mga kulang, tayo manghahawakan sa pangako ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos ang magbabasbas, magbuhat sa langit, bubuhos ang ulan, malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Napakadakila po nung picture na ito, ano po? Sa langit manggagaling yung tubig, tapos magbubukal yung tubig sa lupa. Napakadakila ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito, kailangan mo ng tubig. O sige, magpapadala ko galing sa langit. Sabi ng Lord, kailangan mo ng tubig. O sige, magpapadala ko galing sa lupa. Di ba po? So, kung may pangangailangan tayo, hindi tayo mag-aalala kasi sigurado ang Diyos ang magkakaloob. Darami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat na bundok ay pagpapalain. Sabi, pati daw yung ani, pati daw yung bulaklak, pati yung bundok, pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo, nakakatuwa sapagkat even the nature God will use to bless us. That is if we will remain in His Word. No? Pag mananatili tayo sa salita ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos sa pamamagitan ng nature. Dibdib na malusog, pati bahay batay pagpapalain. Kanyang babasbasan, hindi lang yung panlabas, pati yung ating mga katawan. Eh kaso naman, Bernie, dibdib na malusog, eh lalaki naman ako. Naalala ko po si Pastor Vince Santiago. Pastor Vince, walang galang na sa iyo. Kasi sabi niya, noon daw may nagtuturo patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi daw nung nagtuturo, we are the bride of Christ. Eh, ang tagal-tagal niya ng pangarap.
na kahit sa lingkod na ng Panginoon. Sabi niya, "Ay bride, bride ako." Pastor Vince, hindi kita pinagtatawanan, sinasabi ko lang i-sharing mo 'no. Ang sinasabi lang po dito, hindi naman of course physical 'to, dibdib na malulusog, but ang ibig sabihin nito is provision. Pati bahay bata pagpapalain, hindi lang provision, even the miracle of life. Ibig sabihin, yung buhay natin, yung kapangyarihan natin, yung kalusugan natin, ang Diyos ang magkakaloob. Mga kapatid, alam niyo po ako'y nananalig ang gusto ng Diyos. Yung ating pag-asa, higit kanino pa man, higit saan pa man, ating ilagak tanging sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob ng pagkakataon na kami maliwanagan ng iyong salita. Sa pagkakataong ito, tinatanggap namin ang iyong bukal, Amang Diyos. Hayaan mong maging tila tubig sa aming mga buhay na tila halaman na nakatanim sa tabi ng bukal. Maging dahilan nito kung bakit hindi kami mangangailangan sa pagkatunay sa iyo magmumula ang lahat ng ito. And Lord, we're also trusting you for all the provisions sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Ligawasan sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Ligawasan ay magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagmamahalan, magkaroon ng pagkakaisa, maging dahilan kung bakit maitatag ng Santong Espiritu ang altar para sa aming Panginoong Heso Kristo. Amin din pong hiling, let the fire of revival fall upon Ligawasan, maging dahilan kung bakit nadaloy din ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legas, Pilipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan at hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Hayaan mong magkaroon din ng kaunlaran at ito'y maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Maging dahilan, Panginoon, na maganap namin yung tawag sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare the fear of the Lord na maghari sa gobyerno ng Pilipinas at ang aming panalangin patuloy na mailantad ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway at mapatotohanan ang mga taong gumaganap ng paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Dasal din po namin ang patuloy na pagsama mo sa mga training agencies katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad nila ang dakilang kalooban mo. As we also pray, Panginoon, sa aming mga missionaries at sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ikaw pong magkaloob ng lahat ng pangangailangan saan man lugar sila napadpad upang maipahayag ang balita ng kaligtasan. As we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bansang ito. As we visit them, we declare the fire of revival in Jesus' name. Gayun din po sa Hong Kong,
sa Macau, sa Taiwan. Kumilos ka ng may kapangyarihan sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. Lord, we declare your move. We declare your miracle working power sa mga bansang ito. Hayaan mo gamitin mo sila para ihatid ang iyong salita to the rest of the world. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Praise God. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise